Ang unang napamula sa kanya ay hindi ang liwanag, kundi ang lasa ang lupa sa kanyang bibig. Magaspang, mamasa-masa, at may pait na dumidikit sa kanyang dila. Sinubukan niyang dumura, pero walang espasyo. Walang kahit anong pwedeng galawan. Nasaan ako? Nakmula siya ng mata, pero wala siyang nakita kundi kadiliman. Isang kadiliman na parang kumot na bumabalo sa kanya, mabigat at nakakasakal. Iginagalaw niya ang kanyang kamay at paa, pero ang bawat dulong niyang daliri ay tumatama sa matigas na kahoy. Sikip, mainit, at ang hangin. Ang hangin ay paubos na. Doon nagsimulang magpanik ang kanyang puso. Dumadagundong sa kanyang dibdib na parang kabayong gustong kumawala. Sinubukan niyang sumiga. Pero ang lumabas lang ay isang ungol na pinipigilan ng lupang pumupuno sa kanyang bibig. Isang kabaong. Nasa loob siya ng isang kabaong. At inilibing siya. Inilibing siyang buhay. Ang huling alaala ay bumalik sa kanya na parang isang matalim na kidlat. Hindi ang sakit ng ulo o ang pagkahilo, kundi ang mukha. Ang dalawang mukha na pinakamahalaga sa kanya. Si Marco, ang kanyang asawa. Si Bianca, ang kanyang matalik na kaibigan. Inumin mo na ito, mahal ko, sabi ni Marco, ang kanyang boses ay malambing pa rin gaya ng dati. Inabot nito sa kanya ang isang baso ng tubig. Para gumaan ang pakiramdam mo. Tumango siya. Ang sakit ng ulo niya ay tila bumibiyak sa kanyang bumbunan. Epekto pa rin siguro ng ilang gabing walang tulog mula nang mamatay ang kanyang nga magulang. Sa tabi ni Marco ay nakatayo si Bianca, nakangiti sa kanya nang may paalala. Don't worry, Ara. We're here for you, sabi ni Bianca, hinahaplos ang kanyang likod. We will never leave you. Pinakatiwalaan niya sila. Sa gitna ng kanyang pagluluksa, sila ang kanyang naging sandalan. Ang kanyang lakas. Naalala niya ang araw ng kanilang kasal. Ang simbahan ay napupuno ng puting bulaklak. Ang kanyang ama, kahit may pag-alinlangan sa kanyang nga mata, ay inihatid siya sa altar kung saan naghihintay si Marco. Ang gwapo ni Marco sa suot nitong barong. Ang nga mata nito ay kumikinang habang tinititigan siya. Tinatanggap kita, Isabela. Bulong ni Marco habang isinusuot ang singsing sa kanyang daliri. Ang masalita nito ay tila isang sagradong pangako. Sa hirap at ginhawa, sa sakit at kalusugan, mamahalin at proprotektahan kita sa lahat ng araw ng aking buhay. Proprotektahan kita. Isang tawa ang gustong kumawala mula sa lalamunan ni Ara, isang tawang puno ng pait at kabaliwan. Ang bigat sa kanyang dibdib ay hindi lang ang lupa at kahoy. Ito ang bigat ng kataksilan. Uminom siya mula sa baso. At ilang sandali lang, nagsimulang umikot ang kanyang paningin. Ang mukha ni Marco at Bianca ay unti-unting lumabo. Naramdaman niya ang panghihina ng kanyang makalamnan. Sinubukan niyang magsalita, pero ang kanyang dila ay tila manhid. Marco! Ang tanging salitang nagawa niyang ibulong. Nakita niya ang pagbabago sa kanilang nga mukha. Ang paalala ay napalitan ng lamig. Ang pagmamahal ay naging blangkong titig. Walang emosyon. Walang awa. Tinitigan lang nila siya habang unti-unti siyang bumabaksak sa kama, habang nilalamon ng dilim ang kanyang malay. Ang huling imaheng nakita niya bago siya tuluyang mawalan ng ulirat ay ang kamay ni Marco na marahang inalis ang isang hiblang ng buhok sa mukha ni Bianca. Isang kilos na puno ng pasuyo, isang kilos na parabang sila lang ang tao sa silid na iyon. Ngayon, ang dilim na iyon ay bumalik. Ngunit hindi na ito ang dilim ng pagkawala ng malay. Ito ang dilim ng kamatayan. Hindi. Hindi ako papaya. Isang galit ang biglang pumali sa takot. Isang galit na nagbigay sa kanya ng lakas. Hindi para sa kanila. Hindi para sa paibig na ipinagkanulo. Kundi para sa sarili niya. Para sa buhay na gusto nilang agawin. Ginamit niya ang lahat ng natitirang lakas. Ikinuyom niya ang kanyang makamao at buong pulsang sinunto ang takip ng kabaong. Isang beses. Dalawa. Tatlo. Ang bawat suntok ay nagdudulot ng matinding sakit sa kanyang mabuko, pero hindi niya ininda. Sinipa niya ang kahoy. Nagpumiglas siya na parang isang hayop na nakakulong sa hawla. Ang bawat galaw ay nakpapakipot lalo sa espasyo, nakpapabilis sa pagkaubos ng hangin. Naramdaman niya ang pakinit ng kanyang nga mata, ang panginginig ng kanyang buong katawan. Sumisigaw ang kanyang isip. Tulong!
Tulungan ninyo ako. Pero alam niyang walang makakarine. Sa gitna ng kanyang pagpupumiglas, naramdaman niyang may tumutusok sa kanyang nga kuko. Lupa. Ipinasok niya ang kanyang nga daliri sa siwang sa pagitan ng mga tablangang kahoy at buong lakas na hinila. Kinakalmot niya ang kahoy, ang lupa. Nabasa ang kanyang nga kuko. Naramdaman niya ang dugo na dumadaloy mula sa kanyang nga daliri, mainit at malaki. Pero hindi siya tumigil. Hindi nila ako kukunin. Hindi nila makukuha ang lahat. Sa isang huling, desperadong patulak, naramdaman niya ang isang bagay na nagbigay daan. Isang malakas na tunog ng nababasa na kahoy ang umalingaw sa kanyang maliit na kulungan. Isang siwang. Isang manipis na siwang ang nabuksan sa gilid ng kabaong. Kasabay nito, gumuho ang lupa papasok, bumuhos sa kanyang mukha. Ngunit kasama ng lupa ay ang hangin. Isang munting hininga ng sariwang hangin na dumaan sa kanyang ilong. Pag-asa. Ngunit huli na ang lahat. Ang kanyang katawan ay naubusan na ang lakas. Ang kanyang nga baga ay sumisigaw dahil sa kakulangan ng hangin. Ang kanyang paningin, kahit nasa kadiliman, ay nasimulang maglaho. Ang huling naramdaman niya ay ang paghuhungas maraming lupa sa kanyang katawan at ang kanyang kamalayan ay dahan-dahang inanot palayo. Ang kanyang kamay ay nanatiling nakaunat sa siwang na iyon, isang huling simbolo ngang paglaban bago siya tuluyang nilamon ang katahimikan at ang lupa. Ang ulan ay walang patit sa pagbuhos, hinahagupi ang yerong gubong ng maliit na kubo na parang 1,000 daliring na mamadaling tumambo. Para kay Rafael Sarmiento, ang tunog na iyon ay musika isang pader ng ingay na humaharang sa maalaala na pilit sumisiksik sa kanyang isipan tuwing gabi. Nakatayo siya sa harap ng bintana. Hawa ang isang baso ng malamig ng kape, pinagmamasdan ang pagwawala ng kalikasan sa labas. Ang nga puno ng pino ay yumuyuko sa lakas ng hangin, ang kanilang nga anino ay sumasayaw na parang nga kaluluwang ligaw sa dilim. Ito ang kanyang mundo ngayon. Tahimik. Mag-isa. Ligtas. Lumingon siya at napako ang kanyang tingin sa isang maliit na larawan na nakapatong sa ibabaw ng lumang baul. Kupas na ang kulay nito. Isang nakangiting babae at isang maliit na batang lalaki na masayang nakakandong dito. Hindi niya ito pinupunasan. Hinahayaan niyang takpan ng alikabo ang kanilang ngamuha. Na parang ang alikabo na iyon ay makakatulong para ibaon sila ng mas malalim sa limot. Pero hindi sila nalilimutan. Hinding-hindi. Isang malakas na kahol ang pumunit sa katahimikan ng kubo. Sa paanan niya, si Bantay, ang kanyang askal na kulay kape, ay hindi mapakali. Kumakahol ito habang nakatingin sa pinto. Ang mga balahibo sa batok nito ay nakatayo. Tumahimik ka, Bantay. Mahinang sabi ni Rafa. Hangin lang yan. Pero hindi tumigil si Bantay. Lalo pa itong nagingay, paikot-ikot, at kinakalmot ang pinto na parabang may isang demonyong gustong pumaso. Bihira itong makaganito. Sanay ang aso sa matunog nga gubat ang huni ngang kulihlih. Ang pagaspas ng nga paniki. Iba ito. May mali. Muli itong kumahol, mas malakas, mas mapilit. At pagkatapos ay tumakbo ito palapit kay Rafa. Marahang kinakagat ang laylayan ng pantalon niya at hinihila siya papunta sa pinto. Bumuntong hininga si Rafa. Kinuha niya ang kanyang lumang kapote at ang flashlight na de baterya. Sige na. Sige na. Titignan natin kung ano yang kinatatakutan mo. Ayde. Pagbukas niya ng pinto, isang malamig na hangin at ambon ang sumalubong sa kanya. Sinundan niya si Bantay na mabilis na tumakbo palusong sa madulas na puti, patungo sa direksyon ng kakahuyan sa likod ng kubo. Ang tanging liwanag lamang ay mula sa kanyang flashlight na sumasayaw sa bawat paktama ng malakas na ulan. Bantay! Bumalik ka rito! Sigaw niya. Pero ang aso ay hindi nakinig. Patuloy itong tumahol habang papalayo. Walang nagawa si Rafa kundi ang sundan ito. Ang bawat hakbang niya ay mabigat. Ang puti ay kumakapit sa kanyang nga bota. Ilang saglit pa. Huminto si Bantay sa isang maliit na kumpo ng gapunong akasya. Nakatayo ito ron, tahimik na ngayong umungol, ang kanyang nguso ay nakaturo sa lupa. Itinutok ni Rafa ang flashlight. At doon, nanlaki ang kanyang mga mata sa nakita. Isang tambak ng lupa. Bagong hukay. Halatang-halata na minadali ang pagkakagawa. Isang puntot. Sino ang maglilibing sa gitna ng bagyo, sa gitna ng gubat? Dahan-dahan siyang lumapit.
Ang puso niya ay nagsimulang kumabo ng mabilis. Ang takot na naramdaman niya ay hindi para sa sarili. Ito ay isang pamilya na takot, ang takot na may isang buhay na nanganganib. At habang papalapit siya, sa gitna ng basang lupa, may nakita siyang kumislap ng tamaan ng ilaw ng kanyang flashlight. Inalis niya ang ilang putik. Isang kamay. Isang maputlang kamay ng babae na nakaunat mula sa ilalim ng lupa. Ang makuko nito ay basa at may bahid ng dugo, na parang desperado itong kumamot para makalabas. Nabitawan ni Rafa ang flashlight. Para siyang binuhusan ng nagyayelong tubig. Sa isang iglap, bumali ang lahat ng alaala, ang tunog ng bakal na nakbanggaan, ang sigaw, ang dugo. Pero mabilis niyang iwinaksi ang maimahe. Walang panahon para doon. Walang panahon para sa kahinaan. Ginamit niya ang kanyang makamay para hukayin ang lupa. Hindi niya ininda ang puti o ang mga batong humihiwas sa kanyang palat. Kailangan niyang magmadali. Bawat segundo ay mahalaga. Nang marating niya ang matigas na kahoy, naramdaman niya ang siwang na pinakmulan ng kamay. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas para sirain ang manipis na tabla. Nang sa wakas ay masilip niya ang loob, isang mukhang babae ang tumambat sa kanya. Punong ang putik ang bibig at ilong nito. Ang mata ay nakapikit. Ang balat ay halos kasing kulay ng abo, malami at walang buhay. Pero nang idiniin niya ang kanyang daliri sa leg nito, sa ilalim ng panga, may naramdaman siya. Isang tibo, mahina, halos hindi maramdaman, na parang isang bulong sa gitna ng sigawan ng bagyo. Pero nandun, buhay pa siya. Isang enerhiya ang bumalot kay Rafa. Isang klase ng pokus na matagal na niyang hindi naramdaman. Itinigil niya ang pag-isip. Tanging kilos na lamang, binuhat niya ang babae mula sa kanyang libingan, ang katawan nito ay malambot at walang kabigat-bigat sa kanyang nga braso. Mabilis siyang tumakbo pabalik sa kubo, habang si Bantay ay sumusunod sa kanyang likuran. Ang ulan ay patuloy sa pagbuhos. Hinuhugasan ang putik mula sa mukha ng babae. Inilalantad ang ngapasa at sugat sa ilalim nito. Maingat niyang inihiga ang babae sa sahig na kahoy, sa harap ng patay ng pugon. Kumuha siya ng malinis na kumot at tuwalya. Ang kanyang makilos ay mabilis, tiyak, at may disiplina. Makilos ng isang taong, ginawa na ito ng 1,000 beses sa ibang buhay, sa ibang lugar. Una, nilinis niya ang daanan ng hangin nito. Maingat niyang inalis ang putik sa bibig at ilong nito. Pagkatapos, ipinuwesto niya ang ulo nito para mas makahinga ito ng maayos. Sinuri niya ang pulso, ang pahinga. Mahina, pero stable. Walang nga butong mukhang nabali. Hypothermia at asphyxiation ang kalaban niya. Naglagay siya nga bagong panggatong sa pugon at mabilis itong sinindihan. Ang init ay unti-unting kumalat sa silid. Dahan-dahan niyang hinubad ang basang damit ng babae at binalot ito sa makapal at tuyong kumot. Ang bawat kilos niya ay puno ng respeto, walang malisya. Isa lang siyang doktor na ginagawa ang kanyang trabaho. Habang pinupunasan niya ang natitirang puti sa mukha nito, doon niya nakita ng malinaw ang itsura ng babae. Kahit may makapasa, bakas pa rin ang ganda nito. Isang gandang tila kabilang sa ibang mundo. Malayo sa kahirapan at kasimplehan ng kanyang kubo. Sino siya? At anong klaseng halimaw ang kayang gumawa nito sa kanya? Habang abala siya sa pag-asikaso, biglang nakmulat ang mga mata ng babae. Isang pares ng mamatang puno ng ligaw na takot at pakalito. Nakatite ito sa kisama, pagkatapos ay sa apoy sa pugon, at sa wakas, sa mukha niya na nakayuko sa kanya. Nanlaki ang mga mata nito. Ang pakalito ay napalitan ng purong sindak. Sinubukan nitong umatras, pero wala itong lakas. Ang tanging nagawa nito ay ibuka ang bibig. At sa isang basa at paos na tinig, sumigaw ito. Mamamatay tao. Pagkatapos ng salitang iyon, muling pumikit ang kanyang nga mata, at ang katawan ay muling nawalan ng malay. Naiwang nakatiti si Rafa sa babae, ang salitang iyon ay umaling-angaw sa loob ng kubo, mas malakas pa kaysa sa ugong ng bayo sa labas. Tila isang multo mula sa nakaraan ang bumalik upang sampalin siya sa mukha. Ang unang pumasok sa kamalayan ni Ara ay ang init. Isang banayat na init na gumagapang sa kanyang balat, iba sa nanunuot na lamig ng lupa. Pagkatapos ay ang amoy ng nasusuno na kahoy at pinakuluang dahon ng bayabas. Dahan-dahan siyang nakmulat.
Ang una niyang nakita ay isang kisamang gawa sa kawayan, nangingitim sa ilang bahagi dahil sa matagal ng pagkakababat sa uso. Nasaan ako? Sinubukan niyang bumangon. Pero isang matinding sakit ang kumalat sa buong katawan niya, mula sa kanyang masugatang daliri hanggang sa kanyang ngapagot na baga. Isang daing ang kumawala sa kanyang ngalabi. Dahan, dahan lang. Isang boses na laki. Mula sa gilid ng silid. Biglang bumalik ang lahat. Ang kabaong, ang sigaw na, "Mamamatay tao!" Ang mukhang estranghero. Sa isang iglap, napuno ng adrenaline ang kanyang sistema. Automatikong gumapang ang kanyang kamay sa ilalim ng kumot, humahanap ng kahit anong pwedeng gawing armas. Ang kanyang nga mata ay nanlilisik habang tinititigan ang lalaking dahan-dahang lumalapit, si Rafael. Nakatayo ito ilang talampakan mula sa kanyang hinihigaan, may hawak na isang mangkok na umuso. Hindi ito nakangiti. Ang nga mata nito ay kalmado, halos walang emosyon, na lalo lang nakpatindi ang kanyang kaba. "Huwag kang lalapit sa akin." Nanginginig niyang sabi. Ang boses niya ay tuyo at pause. Tumigil si Rafael. Ibinaba niya ang mangkok sa isang maliit na mesa. "Hindi kita sasaktan," sabi nito sa mahinahon na tono. "Giniginaw ka kanina. Kailangan mong uminom ng mainit na sabaw." Hindi naniwala si Ara. Ang tiwala niya ay isang basa na salamin, at ang bawat piraso ay sumasalamin sa mukha ni na Marco at Bianca. "Sino itong lalaking ito? Isa ba siya sa kanila? Kasabad ba siya? Sino ka? Anong kailangan mo sa akin?" Tanong niya. Pinipilit na maging matata ang kanyang boses. "Wala akong kailangan sa iyo," sagot ni Rafael. "Natakpuan kita sa gubat. Halos hindi ka na humihinga." Itinuro nito ang kanyang nga kamay na nakabalot ngayon sa malinis na tela. "Tingnan mo ang nga daliri mo. Ang lupa sa ilalim ng nga kuko mo. Naalala mo ba?" Dahan-dahang inangat ni Ara ang kanyang kamay. Inalis niya ang tela. Ang nga kuko niya ay basa. May magkatuyong dugo sa gilid. At sa ilalim nito, may naiwang piraso ang maitim na lupa. Ang alaala ng pagpupumiglas sa loob ng kabaong ay bumalik na parang alon. Ang pakiramdam ng pagkasuffocate, ang desperasyon. At pagkatapos, ang paasa ng masira ang kahoy. Napatingin siya muli kay Rafael. Kung kasama siya ni na Marco, bakit siya ililigtas? Hahayaan lang dapat siyang mamatay doon. Dahan-dahan ang takot ay napalitan ng pagkalito. Naupo siya ng dahan-dahan, hindi inaalis ang tingin sa lalaki. "Niligtas mo ako." Hindi iyon tanong, kundi isang pahayag na puno ang pagtataka. Tumango lang si Rafael. Sa sumunod na 2 araw, halos hindi sila nakusap. Inaalagaan siya ni Rafael ng tahimik. Nagdadala ito ng pagkain. Pinapalitan ang benda sa kanyang makamay. At sinisigurong laging may apoy sa pugon. Ginawa niya ang lahat ng ito ng may distansa, na parang isang doktor na tinatrato ang isang pasyente, hindi isang taong nakikipag-ugnayan. Naging comfortable si Ara sa katahimikan na iyon. Binigyan siya nitong pagkakataong isipin ang lahat. Ang sakit ng kanyang nga sugat ay wala kumpara sa sakit ng katotohanang bumabaon sa kanyang puso. Si Marco. Si Bianca. Ang kanilang ngangiti, mayakap, magkapangako lahat ay kasinungalingan. Sa 3 araw, habang si Rafael ay nasa labas para maksiba ng kahoy, nakita ni Ara ang pagkakataon. Nakita niya ang isang lumang salamin na nakasabit sa dingding. Nangingini siyang tumayo at lumapit dito. Ang babaeng tumitik pabalik sa kanya ay hindi si Isabela de la Vega, ang tagapagmana na laging nakangiti sa mga social pages. Ang babae sa salamin ay may mga pasa na may kulay ube at dilaw sa kanyang pisngi. Ang kanyang ngalabi ay putok. Ang kanyang buhok ay magulo at walang buhay. At ang kanyang ngamata ay walang laman. Parang bintanang nakasara, walang ilaw sa loob. Doon siya napaluha. Hindi dahil sa isura niya, kundi dahil sa isura ng kanyang kaluluwa na sinasalamin ng kanyang mata. Patay. Pinatay nila ang kung sino siya dati. Habang umiyak, napansin niya ang cellphone ni Rafael na nakapatong sa mesa. Isang lumang modelo, pero gumagana. Pamilyar sa kanya ang signal ba? May signal dito. Mabilis siyang kumilos. Kinuha niya ang cellphone. Ang kanyang nga daliri ay nangingini habang tinatype ang isang numerong matagal na niyang kabisado.
Ang numero ng niyang pinsan na si Sofia Reyes ang tanging tao sa mundo na pinakakatiwalaan niya bukod sa kanyang nga magulang. Pagkatapos ng ilang ring, isang boses ang sumagot, puno ng pag-alala. Hello, Sofia. Bulong ni Ara. Ang boses niya ay halos hindi marinig. Isang sandaling katahimikan. Sino to? Sofia. Ako to. Si Ara. Maka. Isang malakas na pahinga ang narinig niya sa kabilang linya na sinundan ng isang hikbi. Ara! Diyos ko! Nasaan ka? Buhay ka? Akala namin. Sinabi ni Marco na nawawala ka. Pinagahanap ka nga pulis. Ang bawat salita ni Sofia ay tila isang suntok sa sikmura ni Ara. Nawawala. Iyon pala ang kwentong ipinakalat nila. Ang galing. Ang galing nilang umarte. Sofia, makinig ka. Sabi ni Ara, ang kanyang nga luha ay napalitan ng isang malamig na determinasyon. Hindi ako nawawala. Tinangka nila akong patayin. Sa gabing iyon, hindi makatulog si Ara. Ang nga sinabi ni Sofia ay paulit-ulit na tumatakbo sa isip niya. Pagkatapos niyang ibaba ang telepono, nangako si Sofia na kikilos ito ng palihim at hihintayin ang kanyang susunod na tawag. Maya-maya, pumasok si Rafael at binuksan ang isang maliit at lumang telebisyon na gumagana pa sa baterya. Karaniwan ay balita sa panahon ang pinapanood nito. Pero ngayong gabi, iba ang bumungat sa kanila. Isang press conference. Sa harapan ni Logoneje de la Vega Corporation. Nakatayo sa gitna si Marco Valencia, ang kanyang mukha ay puno ng pilit na kalungkutan. Nakasuot ito ng itim na suit. Sa tabi niya, nakatayo si Bianca Ramos, ang kanyang muka ay puno ng peking paalala, inaalo ang braso ni Marco. Ang headline sa ilalim screen ay tila isang punyal na sumaksak sa puso ni Ara. Marco Valencia, itinalagang bagong CEO ng De La Vega Corp. Habang hindi pa natatagpuan ang asawang si Isabela. Ako. Nakatiti si Ara sa screen. Ang kanyang makamay ay naikuyom sa gilid ng kumot. Ang lahat ng sakit, lahat ng lungkot, lahat ng pagkabigo, ay biglang naglaho. Ang natira na lang ay apoy. Isang nangangalit na apoy ng galit. Nakita niya ang ngiti sa likod ng malungkot na maskara ni Marco. Nakita niya ang tagumpay sa mga mata ni Bianca. Kinuha na nila ang lahat sa kanya, ang kanyang pamilya, ang kanyang paibig, ang kanyang buhay. At ngayon, kinukuha nila ang pamanang ng kanyang ama. Hindi. Bulong niya sa sarili. Hindi pa tapos ang laban. Kayo ang nagsimula nito. Ako ang tatapos. Ang tunog ng dalawang baso ng champagne na nagumpugan ay umalingaw-ngaw sa loob ng master's bedroom. Ito ang silit ni Ara. Ang kanyang amoy, isang pinahalong vanilla at puting bulala, ay nanunuot pa rin sa hangin, ngunit ngayon, hinaluan na itong mamahaling pabango ni Bianca at ng usok mula sa tabako ni Marco. Para sa atin, sabi ni Bianca, ang kanyang mga mata ay naniningning na parang mga diamante. Itinaas niya ang kanyang baso. Para sa bagong simula. Para sa De La Vega Corporation. Para sa atin, ulit ni Marco at uminom sila. Nakatayo sila sa balkonahe, tanaw ang kumikinang ng mga ilaw ngang Makati. Ito na. Ito na ang buhay na pinangarap nila. Ang kapangyarihan, ang yaman, ang respeto. Ang lahat ng bagay na ipinakait sa kanila. Na parabang paari lamang ng magkataong may apelidong De La Vega. Sa wakas, bulong ni Bianca, isinandal ang kanyang ulo sa balikat ni Marco. Napakasarap sa pakiramdam, hindi ba? Ang malaman na lahat ng ito ay atin na. Tumango si Marco, ngunit ang ngiti niya ay hindi umabot sa kanyang nga mata. Ibinaba niya ang baso sa mesa at lumapit sa salamin. Ang lalaking nakatitik pabalik sa kanya ay nakasuot ng isang mamahaling suit na nakakahalaga ng sweldo niya ng isang buong taon noon. Hawak niya ang posisyon na pinapangarap ng lahat. Nasa kanya ang babaeng matagal na niyang pinanasaan. Dapat ay masaya siya. Dapat ay nadiriwang siya. Pero sa likod ng lahat ng iyon, may isang aninong hindi maalis-alis. Ang mukha ni Ara. Ang mukha nito habang umiinom mula sa baso. Ang tiwala sa mga mata nito. Ang pakalito ng magsimula itong manghina. Ang huling bulong ng yangyang. Pangalan bago ito mawalan ng malay. Mamamatay. Tao. Napapikit si Marco. Mariin niyang pinisil ang kanyang sentido. Marco, ayos ka lang ba? Tanong ni Bianca. Lumapit sa kanya at niyakap siya mula sa likod. Naramdaman niya ang init ng katawan nito,
ang lambot ng mabraso nito. Ayos lang ako. Pagsisinungaling niya. Pagod lang siguro. Huwag mo nang isipin yon, bulong ni Bianca sa kanyang tainga. Ang boses nito ay parang seda, pero may talim. Ginawa natin ang dapat gawin. Siya ang pinili nga niya. Tayo ang gumawa ng paraan para makuha ang para sa atin. We deserve this, Marco. Tandaan mo yan. Alam niyang tama si Bianca. Sila ang nagirap. Siya ang nagtrabaho na parang aso sa kumpanya sa loob ng 10 taon. Siya ang nag-isip ng mga estratehiya na nagpayaman lalo sa pamilya de la Vega. Habang siya ay nananatiling isang hamak na empleyado lamang. At si Bianca, palagi itong nasa anino ni Ara. Ang best friend. Ang alalay. Ang tagapayo. Palaging pangalawa lang. O, karapat-dapat sila rito. Kailangan lang niyang paulit-ulit na sabihin iyon sa sarili niya hanggang sa maniwala na siya. Ngunit sa gabing iyon, habang nakahiga siya sa kama na dati ay kay Ara, hindi siya dinalaw ng antok. Sa halip, dinalaw siya ng isang bangungot. Nasa madilim siyang gubat. Umulan. May hinuhukay siya gamit ang kanyang mga kamay. Lupa. Ang daming lupa. At pagkatapos, sa ilalim ng lupa, nakita niya ang isang pamilya na mukha. Nakadilat ang mamata ni Ara, nakatitik sa kanya. Puno ng dugo at putik. Walang salitang lumalabas sa bibig nito, pero naririnig niya ang sigaw nito sa kanyang isipan. Nagising si Marco na humihingal, ang pawis ay tumatagata sa kanyang noo. Sa tabi niya, mahimbing na natutulog si Bianca. Walang bahid ng kahit anong pagkabalisa. Paano niya nagagawang matulog ng ganito? Gawa ba sa bato ang puso ng babaeng ito? Bumangon siya at kumuha ng tubig. Sinubukan niyang pakalmahin ang sarili. Isa lang iyong panaginip. Patay na si Ara. Wala na siya. Kailangan niyang magpatuloy. Kinabukasan. Habang nasa opisina siya ang opisina ng ama ni Ara, isang tawa ang dumating sa kanyang pribadong linya. Isang numero na hindi nakarehistro. Sinagot niya ito. Hello? Mr. Valencia. Sabi ng isang magaspang na boses sa kabilang linya. Kamusta na ang bagong buhay? Masarap ba ang upuan ng CEO? Kumunot ang noo ni Marco. Kilala niya ang boses na iyon. Si Mr. Chua. Ang taong pinakakautangan niya ng 50 milyon piso dahil sa isang palpak na investment bago pa man niya makilala si Ara. Ito ang isa sa mapinakamalaking dahilan kung bakit niya kinailangang gawin ang lahat ng ito. Nakuha ko na ang pera mo. Malamig na sabi ni Marco. Ipapadeliver ko bukas. Isang tawa ang narinig niya. Alam ko. Nabasa ko sa balita. Mauta ka talaga, Marco. Pero hindi lang yan ang dahilan kung bakit ako tumawag. Anong kailangan mo? Iritadong tanong ni Marco. May interes. Malaking interes, sabi ni Mr. Chua. Para sa paghihintay ko. At para sa pananahimik ko. Sabihin na lang nating. Kailangan kong maging business partner ng De La Vega Corporation. Nanlaki ang mga mata ni Marco. Nabubuang ka na ba? Hindi. Praktikal lang ako, sagot ni Mr. Chua. Alam ko kung paano ka nakaangat diyan, Marco. At alam kong kaya kitang ibagsak sa isang tawa lang sa mga pulis. Kaya isipin mong mabuti. Tatawa ako ulit bukas. Ibinaba ang tawa. Napatulala si Marco, hawak pa rin ang telepono. Ang pakiramdam ng tagumpay ay biglang napalitan ng takot. Ang nga anino na pilit niyang tinatakbuhan ay nagsisimula na siyang habulin. Habang nakatulala siya, pumasok ang kanyang sekretarya. Sir, may email po para sa inyo. Urgent and confidential daw po. Binuksan ni Marco ang kanyang laptop. Isang bagong email. Mula sa isang address na puro numero at letra lang. Walang subject. Binuksan niya ito. Naglalaman ito ngang isang linya lamang. Isang pangungusap na nakpatigil sa patibok ngang kanyang puso at nakpanuyo sa kanyang lalamunan. Alam ko ang ginawa mo. Lumipas ang isang linggo. Para kay Ara, ang bawat araw na lumilipas sa maliit na kubo ni Rafael ay hindi paghihintay, kundi paghahanda. Ang apoy galit na unang sumiklap sa kanyang puso noong gabing iyon ay hindi namatay. Sa halip, natutunan niyang kontrolin ito. Na parang isang panday na hinuhulma ang mainit na bakal para gawin itong isang matalim na espada. Isang hapon, habang nag-iigip ng tubig si Rafael, isang tunog ng motor ang umalingaw-ngaw sa di kalayuan.
Mabilis na naktago si Ara sa loob ng kubo. Ang puso niya ay panandalyang kumabog sa kaba bago niya naalala ang usapan nila ni Sofia. Maya-maya pa ay may kumatok. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Si Sofia. Nagyakapan sila ng mahigpit, isang yakap na puno ng pinahalong lungkot, ginhawa, at mga salitang hindi masabi. Hawak ni Sofia ang isang malaking backpack. Wala sanang nakasunod sa akin, sabi ni Sofia, habang maingat na inilalabas ang ngalaman ng box sa ibabaw ng mesa. Isang laptop, isang pocket wifi, ilang nga damit, at isang makapal na brown envelope. Hindi nila alam ang lugar na ito. Sagot ni Ara. Binuksan ni Ara ang envelope. Sa loob, naroon ang isang set ng magbagong dokumento. Birth certificate, driver's license, passport. Ang lahat ay may litrato niya, isang litratong kinuha ni Sofia noong isang taon, kung saan bahagyang nakatagilid ang kanyang muha at seryoso ang kanyang ekspresyon. Ngunit ang pangalan ay iba, Bella Cruz. Sino si Bella Cruz? Tanong ni Ara. Siya ay isang Filipina na lumaki sa Amerika, paliwanag ni Sofia, ang kanyang boses ay naging propesyonal. Maagang naulila. Nagtrabaho bilang isang financial analyst. Nag-ipon. Nag-invest. At ngayon, bumalik sa Pilipinas para maganap ng mga bagong oportunidad. She's a ghost, Ara. Malinis ang record niya, pero walang makikitang social media, walang maraming kaibigan. Isang taong gustong manatiling pribado. Hinaplos ni Ara ang pangalan sa driver's license. Bella Cruz. Ang pangalang iyon ay parang isang baluti. Isang maskara. Perpekto. Bulong niya. Kinagabihan. Pagkatapos umalis ni Sofia, humarap si Ara sa lumang salamin. Hawak niya ang isang malaking gunting na nakita niya sa magamit ni Rafael. Tinitigan niya ang kanyang mahabang buhok, ang buhok na laging hinahaplos ni Marco, ang buhok na ipinagmamalaki ng kanyang ina. Isang malalim na hininga. Pagkatapos ay ang tunog ng gunting. Sunod-sunod na nahulo sa sahig na kahoy ang makakapal na hibla ng kanyang buhok. Bawat gupit ay parang isang pakputol sa nakaraan. Pinutol niya ang alaalaing kasal. Pinutol niya ang nga pangakong napako. Pinutol niya ang kahinaan ni Isabela de la Vega. Hindi siya umiyak. Tapos na siya sa paiyak. Nang matapos siya, ang dati niyang buhok na abot baywang ay hanggang li na lamang, magulo at hindi pantay, pero matapang. Tumingin siya sa kanyang refleksyon. Wala na ang maluha. Napalitan iyon ng isang kislap na matagal nang nawala, isang kislap na hindi malambot, kundi matalim na parang bubo. Sa sandaling yon, pinatay niya si Isabella. At isinilang si Bella. Pumasok si Rafael sa kubo. Dala ang makahoy na pansiga. Natigilan ito nang makita ang nakalat na buhok sa sahig at ang bagong itsura ni Ara. Wala itong sinabi, pero nakita ni Ara ang pagbabago sa mga mata nito, isang pagtataka na may halong pahanga. Sa unang pagkakataon, si Ara ang nagsimula ng usapan. Ikinuwento niya ang lahat. Ang kasal, ang pagkamatay ng kanyang nga magulang, ang pagtataksil, ang kabaong, ang plano ni na Marco at Bianca. Hindi niya tinago ang kahit anong detalya. Sa buong panahon na nagsasalita siya, nakikinig lang si Rafael. Hindi ito umimik, hindi ito nagtanong. Nakaupo lang ito sa tapat niya. Ang nga siko ay nakapatong sa kanyang nga tuhod. Ang nga mata ay nakatiti sa apoy sa pugon na parabang may sarili itong mamulto na nakikita ron. Nang matapos si Ara, isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Masyado silang halata. Sa wakas ay sabi ni Rafael, ang boses niya ay mahina pero mabigat. Ang kasakiman ay laging nag-iwan ng bakas. Had, tutulungan mo ba ako? Diretsong tanong ni Ara. Tumingin si Rafael sa kanya, at sa unang pagkakataon, nakita ni Ara ang isang bagay na mas malalim sa mamata nito. Isang pamilya na sakit. May mga taong kayang sirain ang buhay ng iba para lang sa kapangyarihan at pera, sabi nito, na parang hindi lang si Marco ang tinutukoy. At kadalasan, nakakalusot sila. Tumayo ito, hindi dapat sila laging nakakalusot. Hindi iyon isang malinaw na pero para kay Ara, sapat na iyon. Kinabukasan, binuksan ni Bella Cruz ang kanyang bagong laptop. Gamit ang perang palihim na na-access ni Sofia mula sa isang trust fund na hindi alam ni Marco, binuksan niya ang isang online trading account.
Ang kanyang nga kamay ay bahagyang nanginginig habang tinatype niya ang stock symbol ng kumpanyang itinatak ng kanyang lolo, DVC. De La Vega Corporation. Ilang click lang. Isang maliit na porsyento ng shares. Hindi sapat para mapansin, pero sapat para maging simula. Ang kumpirmasyon ay lumabas sa screen. Trade executed. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Ara. Nagsimula na ang laro. Nang gabing iyon, habang pinapanood nila ang balita sa negosyo sa maliit na TV, lumabas ang isang report tungkol sa biglang pagtaas ng stock price ng DVC sa paksasara ng merkado. Isang analis ang ini-interview. Sa likod nito ay ang mga miyembro ang board of directors na papalabas ng isang meeting room. Nahe. Isang positibong reaksyon ng merkado sa pamumuno ng bagong CEO na si Mr. Marco Valencia, sabi ng reporta. Pinatay na sana ni Ara ang TV, pero pinigilan siya ni Rafael. Ang nga mata nito ay nakatutok sa screen. Ang kanyang katawan ay biglang nanigas. Isang miyembro ng board ang tinanong ng isang reporter. Isang matabang lalaki na may malaking tiyan at mayabang na ngiti. Sumagot ito. Ang boses nito ay malat at mayabang. Of course, we have full confidence in Mr. Valencia's leadership. Hindi narinig ni Ara ang sinabi ng lalaki. Ang narinig niya lang ay ang biglang pagbuntong hininga ni Rafael sa tabi niya. Ang boses na yan. Bulong ni Rafael. Ang kanyang makamao ay nakakuyom ng mahigpit. Kilala ko ang boses na yan. Ang panggalaw na no lalaki sa TV ay Congressman Enriquez. Para kay Rafael, ang pangalang iyon ay hindi lang isang pangalan. Ito ay isang sumpa. Isang lason na matagal na niyang sinubukang alisin sa kanyang sistema, pero nanatiling nakadikit sa kanyang kaluluwa na parang kalawang. Agad siyang tumayo at pinatay ang telebisyon. Ang katahimikan sa kubo ay biglang naging mabigat, mas nakakabingi kaysa sa ingay ng balita. Naramdaman niya ang titik ni Ara sa kanyang likod, isang titik na puno ng pagtatanong, ngunit hindi siya lumingon. Sino siya? Tanong ni Ara sa mahinang boses. Hindi sumagot si Rafael. Naglakad siya papunta sa lumang baul sa sulok ng silid at binuksan ito. Sa ilalim ng malumang damit at libro, may isang maliit na metal na kahon. Kinuha niya ito, ang kanyang makamay ay bahagyang nanginginig. Ibinalik niya ang kahon sa mesa at binuksan ito. Ang laman ay ilan lamang na bagay. Isang kupas na litrato ang kanyang pamilya, isang maliit na laruang kotse, at isang luma at naninilaw na news clipping. Ang headline, Tragic Freeway Accident Claims Lives of Surgeon's Family. Brake Failure Cited. Sa isang iglap, bumalik siya sa araw na iyon. Ang amoy ng ulan sa aspalto. Ang tawa ng niyang asawang si Elisa habang kinakantahan ang kanilang 6 na taong gulang na anak na si Leo sa likod ng kotse. Masaya sila. Papunta sila sa isang beach resort para sa kanilang anibersaryo. Siya ang nagmamaneho. Pagkatapos, ang nakakasilaw na ilaw mula sa isang 10-wheeler truck na biglang lumiko sa kanilang linya. Ang pagkapak niya sa preno. Ang nakakakilabot na pakiramdam ng lumubo ang pedal hanggang sa sahi ng walang nangyari. Ang tunog ng nakikiskisang bakal. Ang sigaw ni Elisa. At ang nakabibinging katahimikan pagkatapos. Nagising siya sa isang ospital, ang mundo niya ay gumuho na. Sabi nga pulis, aksidente lang daw. Brake failure. May kasamaang pala lang na nangyari. Pero alam niya. Alam nga isang doktor kapag may mali. Ang driver ng truck ay si Congressman Enriquez, isang makapangyarihang politiko. Sabi nila, lasing daw ang driver ko, iyon ang sinabi ni Enriquez sa mga investigado. Ang kanyang mukha ay puno ng pekeng pakikiramay. Isang kahaba-haba na aksidente. Ang kaso ay mabilis na na-dismiss. Kakulangan ng ebidensya. Ang driver ay nakatanggap ng maliit na parusa at mabilis na nawala. Si Enriquez ay nakpatuloy sa kanyang marangyang buhay na parabang walang nangyari. Pero si Rafael, nawala sa kanya ang lahat. Ang kanyang pamilya. Ang kanyang kaluluwa. Ang kanyang makamay na dati ay nagliligtas ng buhay ay hindi na mapakali, nanginginig sa tuwing maalala niya ang manibela na hindi niya makontrol. Tinalikuran niya ang medisina. Tinalikuran niya ang mundo. Nagtago siya sa gubat na ito, kung saan ang tanging kasama niya ay ang namulto ng nakaraan. Siya ang dahilan kung bakit namatay ang pamilya ko, sabi ni Rafael, ang kanyang boses ay basa, habang itinuturo ang news clipping.
Lumapit si Ara at tiningnan ang lumang papel. Ang nga salitang brake failure ay tila lumundak mula sa pahina at sinampal siya. Brake failure. Bulong niya. Katulad ng sinapit ni na mama at papa. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa kanilang dalawa. Isang koneksyon na mas malalim pa sa kanilang pinasamang pahinapis, isang pattern. Ngayong gabi, hindi natulog si Rafael. Matapos niyang ihatid si Ara sa kanyang silid, binuksan niya ang laptop na dala ni Sofia. Hindi ito kasing bilis ng nga computer na dati niyang ginagamit. Pero sapat na. Ginamit niya ang isang lumang email address, isang lumang password, para i-access ang nga online public records, mga digital na archive ng makaso na matagal nang nakatago at kinalimutan ng marami. Ang kanyang nga daliri ay mabilis na net-type sa keyboard. Enriquez, Accident Report. Case File 34. Pumasok siya sa malumang database ang korte, maluga na may mahinang seguridad. Hinanap niya ang pangalan ng driver. At mula doon, hinanap niya ang pangalan ng abogadong humawa ng kaso nito, ang abogadong naayos ng settlement para sa mabilis na pa-dismiss ng kaso. Ilang minuto en paghahanap. Ang tanging maririnig sa kubo ay ang pag-type sa keyboard at ang pag-ikot ng fan ng laptop. At pagtatapos, lumabas ito sa screen. Isang pangalan sa isang lumang dokumento, na-scan at ginawang PDF file. Legal counsel for the defendant. Ati. Marco Valencia. Napatiti si Rafael sa screen. Ang kanyang pahinga ay biglang bumigat. Si Marco. Isang batang-bata at ambisyosong abogado palang noon. Isang ahas na nagsisimula palang matutong manukla. Ito pala ang koneksyon. Ito ang paraan kung paano nakapasok si Marco sa De La Vega Corporation. Isang pabo mula kay Congressman Enriquez, isang pabo na binayaran ng dugo ng kanyang pamilya. Dahan-dahan siyang tumayo at lumakat papunta sa silid ni Ara. Gising pa ito, nakaupo sa gilid ng kama, na parang alam nitong may matutuklasan siya. Hindi na niya kailangang maksalita. Inikot niya lang ang laptop at ipinakita ang screen sa kanya. Binasa ni Ara ang pangalan. Isang beses. Dalawang beses. Ang kanyang muka ay nawalan ng lahat ng kulay. Ang kanyang mamata ay nanlaki sa pakamuhi at hindi makapaniwalang pakaunawa. Ang hiwalay nilang magkwento ng trahedya ay iisa lang pala. Ang kanilang magkaawe ay makasama sa isang web ng kasinungalingan at kasakiman. Hindi lang ito tungkol sa pera, bulong ni Ara. Ito ay isang pattern. Isang sakit. Hinarap niya si Rafael. Ang kanyang nga mata ay nag-apoy ngayon hindi lang sa galit, kundi sa isang bagong klase ng determinasyon. Hindi na lang ito paghihiganti para sa sarili niya. Paghihiganti na rin ito para kay Elisa at Leo. Kailangan kong makalapit sa kanila, sabi ni Ara. Ang kanyang boses ay matatag at puno ng panganib. Sa kanilang mundo. Sa lugar kung saan sila kampante. Tumingin siya sa malayo, na parabang nakikita na niya ang susunod na hakbang sa kanyang isipan. May paraan. Ang annual charity ball ng kumpanya. Nandun silang lahat. Nandun si Marco. At siguradong nandun din si Enriquez. Humarap siya kay Rafael. Ang kanyang mamata ay nakatitig ng diretso. Pupunta ako. Ang babang nakatitak pabalak kay Ara sa salamin ay isang estrangera. Nakasuot ito ng isang simple ngunit eleganteng itim na bestida na gawa sa sutla. Ang tela ay yumayakap sa kanyang katawan na parang pangalawang balat. Ang kanyang buhok, na dati magulo, ay nakaayos ngayon sa isang makinis at modernong estilo. Ang kanyang mukha ay pinintahan ng makeup sapat lang para itago ang mga natitirang pasa at para bigyan ng talim ang kanyang nga mata. Sa kanyang lik, nakasabit ang isang kwintas na may isang itim na pelas. Ito si Bella Cruz. Isang babaeng mayaman, misteryosa, at mapanganib. Pero sa ilalim ng sutla at makeup, nandun pa rin si Ara. Naramdaman niya ang malamig na pawis na namumuo sa kanyang likod. Ang kanyang puso ay tumitibo ng mabilis, isang ritmong puno ng takot at pagkasabi. Ito na ang unang hakbang sa lunggang ng ahas. Walang atrasan. Handa ka na. Ang boses ni Rafael ay kalmado, isang angkla sa gitna ng kanyang panloob na bagyo. Nakatayo ito sa may pinto, nakasuot ng isang simpleng itim na suit, ang itsura ng isang profesional na driver. Sa labas, isang magarang itim na kotse na nirentahan ni Sofia ang naghihintay. Tumango si Ara. Kinuha ang kanyang clutch at huminga ng malalim. Handa na ako.
Habang naglalakbay sila papunta sa Grand Ballroom ng isang 5-star hotel sa Makati, tahimik lang sila. Pinakmamasdan ni Ara ang kumikinang na ilaw ng siyudad na dati ay kanyang kaharian. Ngayon, isa na siyang manlulusok, isang multo na nakbabalik mula sa libingan para bawiin ang sa kanya. Pagdating sa hotel, pinakbuksan siya ngang pinto ni Rafael. Bago siya bumaba, natama ang kanilang mata. Walang salitang binitawan, ngunit sa titik na iyon, mayroong paunawa. Isang babala. Isang pangako. Si Rafael ang kanyang bantay, ang kanyang lifeline, na magmamasid mula sa malayo. Pagpasok ni Ara sa ballroom, tila huminto ang mundo. Ang mahinang tugtugin ng string quartet at ang bulungan ng nag-usap na mayayaman ay tila humina. Lahat ng mata ay napunta sa kanya. Sino ang babaeng ito? Saan siya galing? Ang kanyang presensya ay may dalang bigat at misteryo na agad pumukaw sa kuryosidad ng lahat. Inilibot niya ang kanyang paningin. Nakita niya ang pamilya na mukhang kasosyo sa negosyo ng kanyang ama, pekeng kaibigan ng kanyang pamilya. At pagkatapos, sa gitna ng lahat, nakita niya sila. Si Marco at Bianca. Nakatayo sila na parang hari at reyna ng gabi. Si Marco ay nakangiti. Kinakamayan ang mga bisita. Ang imahe ng isang magino at may kakayahang CEO. Si Bianca ay nakakapit sa braso nito, nakaswat ng isang makinang na pulang bestida, ninanamnam ang bawat segundo ng atensyon. Naramdaman ni Ara ang paakyat ng dugo sa kanyang ulo. Ngunit mabilis niya itong pinigilan. Malami. Kailangan niyang manatiling malami. Si Bianca ang unang nakapansin sa kanya. Nakita ni Ara ang pagbabago sa ekspresyon nito mula sa pagiging kampante, napalitan ito ngang pagtataka, at pagkatapos ay isang hindi may kakailang kislap ng inggit. Siniko nito si Marco at may binulong. Napatingin si Marco sa direksyon niya. Sa simula, ang mata nito ay blanco. Ngunit habang tinititigan siya, unti-unting kumunot ang nunito. Interesado. Na-intriga. Ang ego ng isang lalaki ay laging naakit sa isang bagay na bago at hindi nito makontrol. Dahan-dahan silang lumapit sa kanya. Ito na. Good evening. Bati ni Marco, ang kanyang boses ay malambing at puno ng kumpiyansa. Ang parehong boses na nagsabi sa kanya ng, I love you. At inumin mo na ito. Hindi pa yata tayo nakita. Ay Marco Valencia. Ibinigay ni Ara ang kanyang kamay, ang kanyang pagkakahawa ay matata at malami. Bella Cruz. Isang karangalan, Miss Cruz, sabi ni Marco, hinahalikan ang likod ng kanyang palat habang ang mga mata ay hindi umaalis sa kanya. Bago ka lang ba sa siyudad? Bumalik lang sagot ni Ara. Isang mali at misteryosong ngiti ang gumuhit sa kanyang galabi. Nahanap nga bagong investment. At narinig ko, maraming exciting na nangyayari sa De La Vega Corporation. Ang pagbanggit sa pangalan ng kumpanya ay tila nagbigay kasiyahan kay Marco. Ngunit si Bianca, natahimik sa tabi, ay tinititigan si Ara mula ulo hanggang paa. Ang mata ay punong nginala. At ano ang masasabi mo sa mga narinig mo, Miss Cruz? Tanong ni Marco. Na ang kumpanya ay nasa ilalim ng isang napaka-agresibong pamumuno, sagot ni Ara. Ang bawat salita ay may dalang double meaning. Handang gawin ang lahat para makuha ang gusto. Bago pa man makasagot si Marco, isang matabang lalaki ang lumapit sa kanila. Congressman Enriquez. Marco, my boy. Bati nito, tinatapi ang balikat ni Marco bago napatingin kay Ara na may nanunuring tingin. Congressman. Sabi ni Marco. I'd like you to meet Bella Cruz, isang potential na investor. Habang nag-usap sila, sinamantala ni Ara ang pagkakataon. Magalang siyang nakpaalam at naglakad palayo, na parang umiiwas sa usapang politika. Pero ang kanyang tunay na pakay ay nasa kabilang dulo ng silid si Mr. Tan, ang pinakamalaking karibal ng divisi sa industriya. Aksidente. Siyang lumapit dito at nagsimula ang isang maikling pag-usap. Mula sa labas ng ballroom, sa likod ng salaming pinto, pinakmamasdan ni Rafael ang bawat galaw ni Ara. Ang kanyang postura ay kalmado, pero ang kanyang kamao ay nakakuyom sa loob ng kanyang bulsa. Nakikita niya ang panganib. Nakikita niya ang lobo na pumapalibot sa tupang ngunit hindi nila alam na ang tupang ito ay may mapangil na. Maya-maya, nagsimula ang isang mabagal na tuktugin. Bumalik si Marco sa tabi ni Ara. May I have this dance, Miss Cruz? Alok nito,
inilahat ang kanyang kamay. Ito ang pagsubok. Ang tanggihan ito ay magdudulot ng hinala. Ang tanggapin ito ay isang uri ng torture. Tinanggap niya ang kamay nito. Habang inilalagay ni Marco ang kanyang kamay sa baywang ni Ara, isang kuryente ng pagkasuklam ang gumapang sa kanyang balat. Ang amoy ng pabango nito ang parehong amoy na naamoy niya sa gabi ng kanilang kasal ay tila isang lason sa kanyang ilong. Pinilit niyang huwag mangini. Itinuan niya ang kanyang mga mata sa balikat nito, kahit saan, huwag lang sa mga mata nito. Sumasayaw sila sa gitna ng silit, isang imaheng nga kapangyarihan. Pero para kay Ara, ito ay isang sayaw kasama ang kamatayan. Isang sayaw ng multo. Alam mo, bulong ni Marco, ang kanyang hininga ay mainit at malapit sa kanyang tainga. May kakaiba sa iyo. Hindi umimik si Ara. Para kitang nakita na dati. Andan ma, habang si Ara ay sumasayaw kasama ang kanyang kaway sa isang bulwagang puno ng gataong may pekeng ngiti. Si Sofia Reyes naman ay nasa isang lugar na puno ng gatotoong alaala. Ang lumang library ng kanyang tiyo Ricardo, ang amo ni Ara. Ang amoy ng lumang libro at floor wax ay hindi nakbago. Sa bawat sulo, may malitrato si Ara noong bata pa. Ang kanyang nga magulang na nakangiti. Bawat isang bagay sa silid ay isang paalala ng pamilyang sinira ng kasakiman. Hindi napunta si Sofia sa pati. Iba ang kanyang misyon. Habang ang atensyon ng lahat ay nasa charity ball, siya ay nasa likod ng entablado, hinahanap ang armas na kanilang kailangan. Nakapos siya sa harap ng lumang desktop computer ng kanyang tiyuhin. Ang kanyang mata ay pagod na sa pagtingin sa screen. Ilang oras na siyang naghahanap. Ang utos ni Ara ay simple. Hanapin mo ang kahit ano. Isang email. Isang dokumento. Isang bagay na hindi nila alam na alam natin. Sinubukan na niya ang lahat. Mga lumang email. Mga bank statement. Mga kontrata. Walang kakaiba. Malinis magtrabaho si Marco. Masyadong malinis. Ano ba ang nakalaktan ko, tiyo? Bulong ni Sofia sa hangin. Napapakot na. Napatingin siya sa isang icon sa desktop. Cloud storage. Isang generic na cloud service na karaniwang kasama sa mga cellphone plan. Automatiko itong naga-upload ng mga backup. Karamihan ay malitrato. Pero minsan, may maiba pang file na napapasama. Binuksan niya ito. Libo-libong nga file. Malitrato ng pamilya, mga resibo, mga video ni Ara nung bata pa. Walang katapusang digital na kalat. Halos sumuko na siya ng may isang folder na pumukaw sa kanyang atensyon. Ang pangalan, voice memos. Nag-alinlangan siya. Karaniwan, ang laman nito ay mga paalala lang sa sarili. Bumiling gatas. Tawagan ang accountant. Pero wala ng ibang pagpipilian. Binuksan niya ang folder. Puno ito ni mga audio file na may panggalang puro petsa at numero lang. Sinimulan niyang i-play ang ilan. Boses ang kanyang tiyuhin. Nagre-record nga ideya para sa negosyo. Boses ni Ara. Kumakanta habang naglalakad. At pagkatapos, nakita niya ang isang file na may patsang 2 araw bago ang aksidente. REC 20250112.m4a. Double-click. Isinuot niya ang kanyang earphones. Sa una, puro static lang. At pagkatapos, isang boses. Ang boses ng kanyang tiyo Ricardo. Ricardo, salamat sa pagtawag, sabi ng isang magaspang na boses ng lalaki. Hindi pamilyar. Walang anuman, Mang Tonyo, sagot ng kanyang tiyo. Ang boses nito ay pagod, mabigat. May resulta na ba sa pinapagawa ko? Si Mang Tonyo. Naalala ni Sofia. Isang retiradong pulis na naging private investigator. Madalas siyang kunin ng kanyang tiyo para sa mga background check sa kumpanya. Opo, Sir Richardo. At hindi ninyo magugustuhan ang maririnig ninyo, sabi ng investigador. Positibo ako. Pinutol ang brake lines ng sasakyan ninyo. Hindi ito aksidente. Sinadya ito. Naramdaman ni Sofia ang panalamig ng kanyang kamay. Ito na. Ito na ang patunay. Tumulo ang isang butil ng luha sa kanyang pisngi. Gaya na inaasahan ko. Mahinang sabi ng kanyang tiyo. Ang tanong ay sino? May hinala na pa ba kayo? Sir? Isang mahabang katahimikan. Narinig ni Sofia ang pagbuntong hininga ng kanyang tiyo sa recording.
Isang buntong hiningang puno ng bigat at pagkadismaya. Ang batang iyon. Si Marco. Sa wakas ay sabi ni Don Ricardo. Masyado siyang ambisyoso. Masyado siyang nagmamadali. At nalaman ko ang tungkol sa mautang niya. Malaki. Desperado na siya. Napahawa si Sofia sa kanyang bibig. Pero ang sumunod na sinabi ng kanyang tiyo ang napaguho sa mundo niya. Ang hindi ko maintindihan, pagpapatuloy ni Don Ricardo, ang boses niya ay nagbago, hindi na lang ito galit, kundi puno ang isang nakakakilabot na pakaunawa. Ang plano ng bata ay simple lang. Ang sabi sa akin ng sos ko, ang gusto lang niya ay masaktan ako. Isang maliit na aksidente. Para ma-ospital ako, para pansamantala siyang pumalit sa kumpanya. Para patunayan ang sarili niya sa akin. Uminto si Sofia sa paghinga. Ano? Pero hindi niya inaasahan. Halos pabulong na sabi ng kanyang tiyo, ang boses ay basa na. Hindi niya inaasahan na sasama sa akin si Elena papunta sa Tagaytay ng araw na iyon. Biglaan lang ang desisyon ng asawa ko. Hindi iyon kasama sa plano niya. Isang nakabibinging katahimikan ang muling namayani. Diyos ko, bulong ng investigador. Ang bata. Nagpanik siya. Sabi ni Don Ricardo. Ang isang mali na masamang bala ay naging isang karumal-dumal na krimen. Hindi niya binala na patayin ang ina ni Ara. Pero sa sobrang takot at kasakiman, itinuloy niya. Itinuloy niya ang lahat. Nabitawan ni Sofia ang kanyang cellphone. Bumaksa ito sa sahig na may malakas na kalabo, pero hindi man lang siya kumurap. Hindi niya narinig. Ang tanging naririnig niya ay ang paulit-ulit na boses ng kanyang tiyuhin sa kanyang isipan. Ang krimen ay hindi lang masama. Ito ay mas masahol pa. Hindi ito isang simpleng plano na patayin ang dalawang tao para sa pera. Nagsimula ito sa isang mas maliit, pero mas personal na kasamaan, isang ambisyosong lalaki na handang saktan ang amangang kanyang asawa para lang umangat sa posisyon. At nang makamali ang plano, sa halip na umatras, pinili niyang ibaon ang lahat kasama na ang buhay ng dalawang tao para lang paktakpan ang kanyang orihinal na kasalanan. Nangingini siyang tumayo. Nangingini ang kanyang nga tuhod. Kailangan niyang tawagan si Ara. Kailangan niyang sabihin ito. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone sa sahig. Isang unknown number ang tumatawag. Nag-alangan siyang kinuha ito at sinagot. Hello? Isang pamilya na boses ang narinig niya mula sa kabilang linya. Isang magaspang na boses na kalalabas lang sa recording na kanyang pinakinggan. Miss Sofia Reyes? Sabi ni boses. Ako si Tonio Cruz. Ang investigador na kinausapin ni Tío Ricardo Niño. Napahawa si Sofia sa mesa para suportahan ang sarili. Paano? Mahabang kwento, sabi ng laki, ang boses niya ay seryoso at apurado. Makinig ka sa akin. Ang recording na pinakinggan mo, kapiraso lang yan. Nasa akin ang buong report. Mga litrato. Mga pangalan. Lahat. Isang sandaling katahimikan. Nasa panganib ka. Nasa panganib si Ara. Alam na nilang may naghahanap. Kailangan nating makita. Ngayon din. Ang umaga pagkatapos ng party ay hindi nadala ng kapayapaan kay Marco. Sa halip, dala nito ang isang makating hinala na hindi niya mayalis. Bella Cruz. May isang bagay sa babaeng iyon. Hindi lang ang kanyang ganda o ang kanyang misteryosong dating. May isang bagay sa kanyang mata, isang pamilya na kislap na tila tinatago siya, na parabang alam nito ang lahat ng kanyang kasalanan. At ang huling sinabi nito sa sayaw, para kitang nakita na dati. Ay hindi lang isang biro. Iyon ay isang hamon. Hindi siya isang taong naniniwala sa pagkakataon. Sa kanyang opisina, habang nakatitik sa bintana, tinawagan niya ang isang numero sa kanyang burnafon. Kailangan ko ngang pabo. Sabi niya nang walang pag-aalinlangan nang sagutin ang tawag. May isang babae. Pangalan niya, Bella Cruz. Naka-check-in siya sa Grand Hyatt. Gusto kong malaman ang lahat. Saan siya pupunta? Sino ang kanyang kausap? Bawat galaw. Bawat hininga. Maliwanag? Maliwanag, boss, sagot ng boses sa kabilang linya. Sa sumunod na 2 araw, nabuhay si Marco sa kaba. Ang bawat email ay tila isang banta. Ang bawat tawa sa telepono ay tila mula kay Mr. Chua. Ang anino ni Ara ay tila mas mahaba kaysa dati. Pagkatapos, dumating ang unang report.
Isang brown envelope ang iniwan sa kanyang mesa. Sa loob, may mga litrato. Mga surveillance photos. Ang unang litrato ay nakpakita kay Bella Cruz na lumalabas sa isang coffee shop. Walang kakaiba. Ngunit ang kasunod na litrato ang napatigil sa kanyang pahinga. Si Bella Cruz, nakaupo sa isang park bench, kausap ang isang pamilya na babay. Si Sofia Reyes. Napatiti si Marco sa litrato. Ang kanyang nga mata ay naliit. Si Sofia. Ang pinsan ni Ara. Ang pinakamalapit dito. Bakit makikipakita ang isang internasyonal na investor sa isang simpleng empleyado na kamaanak ng kanyang nawawalang asawa? Ang nga piraso ng puzzle ay naksimulang makabit-kabit sa kanyang isipan, bumubuo ng isang imaheng hindi niya gusto pero hindi niya may tatanggi. Kinuha niya ang isang magnifying glass mula sa kanyang drawer at sinuri ang isa pang litrato, isang close-up shot ni Bella. At doon, salik nito, nakita niya ito. Isang itim na pelas na nakasabit sa isang manipis na silver na kadena. Ang kanyang magkamay ay nanlami. Tila huminto ang pag-ikot ng mundo. Naalala niya ang araw na ibinigay niya ang kwintas na iyon. Ang kanilang unang anibersaryo. Nasa isang mamahaling restaurant sila. Nakangiti si Ara. Ang mga mata nito ay kumikinang sa ilaw ng kandila habang isinusuot niya ang kwintas salit nito. Hindi ko ito huhubarin kailanman. Sabi nito sa kanya. Ibinaksa ni Marco ang magnifying glass sa mesa. Hindi hinala. Hindi teorya. Katotohanan. Si Ara. Buhay siya. Nagbalik siya. Isang tawa ang kumawala mula sa kanyang lalamunan, isang tawang hindi masaya, kundi punong ang isang baliw na pakaunawa. Ang lahat ng takot at pakabalisa ay biglang napalitan ng isang malamig at matalim na galit. Ang tanga niya. Ang tanga niyang maniwala na ganun lang kadaling mawawala si Ara. Ang babaeng iyon, kahit kailan, ay isang palaban. Sa sandaling iyon, muling tumuno ang kanyang benefon. Ang kanyang tao sa labas. Boss, may bago. Sabing boses. Ang target, si Sofia Reyes. May kakausapin. Isang matandang lalaki. Mamayang alas 4, sa isang lumang bodega sa may pier. Ibinigay nito ang address. Neck-check ako. Ang pangalan ng matanda ay Tonyo Cruz. Isang private investigator. Isang private investigator. Napangiti si Marco, isang ngiting nakakakilabot. Ito na ang huling piraso. Sinusubukan nilang hukayin ang nakaraan. Sinusubukan nilang humanap ng armas laban sa kanya. Pero palagi siyang isang hakbang sa unahan. Huwag ninyong gagalawin si Sofia, utos ni Marco. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit puno ang panganib. Ang matanda. Kunin ninyo siya. Siguraduhin niyong hindi siya makakarating sa meeting. At dalhin ninyo sa akin ang lahat ng dala niya. Masusunod, boss. At isa pa. Dada ni Marco, habang kinukuha ang susi ng kanyang kotse. Alam ko na kung saan nagtatago ang ating kaibigan. Ako na ang personal na bibisita sa kanya. Oh. Ang biyahe papuntang Antipolo ay malinaw sa isipan ni Marco. Ang bawat puno na kanyang nadadaanan, ang bawat kurbada ng kalsada, ay tila isang paglalakbay pabalik sa gabi kung kailan niya inakalang tinapos na niya ang lahat. Ngayon babalik siya para siguraduhing matatapos na talaga ito. Natakpuan niya ang kubo ng walang kahirap-hirap, nakatago sa likod ng mapuno, na parang isang sugat sa gitna ng kagandahan ng gubat. Ipina niya ang kanyang mamahaling kotse sa di kalayuan at naglakad. At doon, nakita niya ito. Si Ara. Nakatayo sa labas ng kubo, nagdidilik ng ilang maghahalaman. Nakasuot ito ng simpleng damit. Wala na ang makeup, wala na ang mamahaling bestida. Ito si Ara. Ang kanyang asawa. Ang babaeng sinubukan niyang ibaon sa lupa. Dahan-dahan siyang lumapit. Hindi pa siya napapansin nito. Nanamnamin niya ang sandaling ito. Ang kapangyarihan. Ang tagumpay. Nang ilang talampakan na lang ang layo niya, lumingon si Ara. Na tila naramdaman ang kanyang presensya. Nanlaki ang mata nito sa gulat. Ang kulay ay nawala sa mukha nito. Agad nitong sinubukang bawiin ang pagkagulat. Sinubukang isuot muli ang maskara ni Bella Cruz, pero huli na. Ngumiti si Marco. Isang ngiting malambing ngunit punong lason. Lumapit siya, na parang isang naalalang asawa na sa wakas ay natakpuan ang kanyang nawawalang kabiyak. Kanina pa kita hinahanap,
sabi niya sa malumanay na boses. Nakatitik lang si Ara. Hindi makapagsalita. Inilibot ni Marco ang kanyang tingin sa paligid, sa simpleng kubo, sa mga puno. Maganda dito. Tahimik. Perpektong lugar para magtago. Tumingin siya pabalik kay Ara, ang kanyang ngiti ay dahan-dahang naglaho. Napalitan ngang isang ekspresyon ng malamig na tagumpay. Hinaplos niya ang pisngi nito. At naramdaman niya ang panginginig nito sa ilalim ng kanyang madaliri. Game over, Isabela. Bulong niya. Ang bawat salita ay isang patalim. O dapat bang sabihin kong, mahal ko. Ang bawat salita ni Marco ay parang yelo na tumutusok sa balat ni Ara. Game over. Naramdaman niya ang panalamig ng kanyang nga kamay, ang pagbigat ng kanyang pahinga. Paano? Paano niya nalaman? Ang lahat ng pag-iingat, ang lahat ng plano, ay gumuho sa isang iglap. Nakatayo siya sa harap ng halimaw na sumira sa kanyang buhay, at wala siyang dalang armas. Wala na ang maskara ni Bella. Siya na lang ulit si Isabela. Ang babaeng minsan na nitong inilibing. Ang kwintas. Sabi ni Marco, ang kanyang nga daliri ay marahang hinahaplos ang itim na perlas sa lik ni Ara. Ang kilos ay parang isang ahas na gumagapang sa kanyang balat. Isang magandang alaala, hindi ba? Akala ko, isinama mo na yan sa hukay. Sinubukan ni Ara na umatras, pero ang presensya ni Marco ay parang isang pader na humaharang sa kanya. Ang kanyang isip ay sumisiga, naghahanap ng paraan para makatakas. Tapos ka na ba, Marco? Isang boses ang bumasa sa tensyon. Isang boses na kalmado, malamig, at walang bahid ng takot. Mula sa pinto ang kubo, lumabas si Rafael. Nakatayo lang ito roon, ang kanyang makamay ay nasa loob ng bulsa ng kanyang pantalon. Hindi ito mukhang galit. Hindi ito mukhang natatakot. Mukha lang itong nainip. Nagulat si Marco. Lumingon ito kay Rafael, ang kanyang mukha ay puno ng pag-asar. At sino ka naman? Ang bagong tagapagligtas. Hindi mo kailangang malaman ang pangalan ko, sagot ni Rafael, dahan-dahang humabang palapit para tumayo sa pagitan nina Ara at Marco. Ang kailangan mo lang malaman ay tapos na ang oras mo dito. Isang malakas na tawa ang pinakawalan ni Marco. Talaga? Sa tingin mo, may laban kayo? Habang nausap tayo, ang investigador ninyo, si Tonyo Cruz, ay hawak ng nga tao ko. Ang lahat na ebidensya na inaakala ninyong makukuha ninyo, nasa akin na. Ito ang huling suntok. Naramdaman ni Ara ang panghihina ng kanyang matuhod. Si Mang Tonyo, nahuli na siya. Talo na talaga sila. Ngunit hindi natina si Rafael. Sa halip, isang mali na ngiti ang sumilay sa labi nito. Isang ngiting hindi nakita ni Ara kailanman. Isang ngiting puno ng kumpiyansa. Alam mo, Marco, sabi ni Rafael. Iyon mismo ang inaasahan kong gagawin mo. Ang isang duwa na tulad mo ay palaging umaatake sa mataong hindi makalaban. Apo. Inilabas ni Rafael ang kanyang cellphone mula sa bulsa. Ipinakita niya ang screen kay Marco. Isang bukas na email. At isang attachment. Tonyo Cruz, evidence, package. Zip. Isang matandang investigador na laging may backup plan, paliwanag ni Rafael. Bago pa man siya umalis para makipagkita kay Sofia, ipinadala na niya sa akin ang lahat. Ang kumpletong report. Ang nalitrato. Ang mabang transfer. Ang matestimonya. Lahat ng kailangan para ibaon ka sa lupa, Marco. Sa pagkakataong gito. Sa totoong lupa. Ang kulay ay nawala sa mukha ni Marco. Ang kanyang pagiging kampante ay naglaho na parang bula, napalitan ng purong sinda. Tinitigan niya ang cellphone, pagkatapos ay si Rafael, at pagkatapos ay si Ara. Ang manggangaso ay biglang naging biktima. Mabilis siyang tumalikot. Hindi pa tayo tapos. Sigaw niya. Ang kanyang boses ay puno na ngayon ng desperasyon. Hindi na ngang kapangyarihan. Nagmamadali siyang naglakad pabalik sa kanyang kosa, na parang isang asong tinakbuhan ng buntot. Nang mawala na ang tunog ng sasakyan ni Marco, isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa kanila. Napasandal si Ara sa pader ng kubo, nangingini. Nanalo sila sa laban na ito, pero alam niyang nagsisimula pa lang ang gira. Ara, sabi ni Rafael, ang kanyang boses ay naging malumanay na muli. Umiling si Ara. Tumingala siya, at ang takot sa kanyang mata ay napalitan ng isang malamig na determinasyon. Tapos na ang pagtatago.
Tapos na ang pagiging biktima. Hindi na tayo matatago. Sabi niya, ang kanyang boses ay matatay. Hindi na natin sila hahayaang madikta ang laban. Susugurin natin sila. Pumasok siya sa loob ng kubo at kinuha ang kanyang cellphone. Tinext niya si Sofia. Okay lang ako. Proceed with plan B. Now. Humarap siya kay Rafael. May kapangyarihan pa rin ang pangalang De La Vega. Gagamitin ko iyon. Kinuha niya ang cellphone ni Rafael at nagsimulang magdial. Sinong tinatawagan mo? Tanong ni Rafael. Ang sekretarya ng aking ama. Sagot ni Ara. Para tumawag ng isang emergency shareholders meeting. Bukas ng umaga. Oras na para harapin nila ang multo na akala nila ay nailibing na nila. Sa huling pagkakataon, tiningnan niya ang kanyang sarili sa salamin. Wala na si Ara na umiyak. Wala na si Bella na nagtatago. Ang babaeng nakatitis sa kanya ay si Isabela de la Vega, hindi ang tagapakmana, kundi ang reyna na babawi sa kanyang trono. Kinabukasan. Ang malamig at modernong gusalingan de la Vega Corporation ay tila isang tore ng yelo. Sa loob ng boardroom sa pinakamataas na palapa, naghihintay na ang miyembro ng board. Sa dulo ng mesa, nakaupo si Marco. Ang kanyang mukha ay seryoso, sinusubukang itago ang kaba. Sa tabi niya, si Bianca ay nakangiti, walang kamalay-malay sa nangyari kahapon, kampanteng na ayos ng kanyang buho. Ang pinto na boardroom ay bumukas. Lahat ay napatingin. Mula sa pinto, pumasok si Ara. Nakaswa ito ang isang itim na power suit na nakpapatingkat sa kanyang mapanganib na aura. Ang kanyang buho ay nakaayos ng maigi. Ang kanyang paglakad ay may bigat at kapangyarihan. Bawat hakbang ay isang deklarasyon. Nanlaki ang mata ni Bianca. Hindi makapaniwala sa nakikita. Nawala ang lahat ng kulay sa mukha ni Marco. Ang multo na pinapanaginipan niya gabi-gabi ay nakatawang tao at nakatayo ngayon sa harap niya. Huminto si Ara sa harap ng mesa, tinitingnan silang lahat ang taksil, ang duwag, ang ahas. Huminga siya ng malalim. Nagbali ako. Sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit umalingaw-ngaw sa buong silit na parang isang hato. Ang katahimikan sa loob ng boardroom ay mabigat at nakakabingi. Ang miyembro ng board, mga makapangyarihang lalaki at babae na sanay sa ingay ng stock market at mga corporate battles, ay nakatulala na parang mga estatwa. Ang kanilang mga mata ay nakapako sa babaeng nakatayo sa harap nila, isang multo na bumalik mula sa libingan. Tinitigan ni Ara ang bawat isa sa kanila, ngunit ang kanyang mga mata ay tuluyang lumapa sa dalawang tao sa dulo ng mesa. Kay Marco, na ang mukha ay kasing putla ng papel, at kay Bianca, na ang bibig ay bahagyang nakabukas sa hindi makapaniwalang pagkagulat. Magandang umaga, sabi ni Ara. Ang kanyang boses ay kalmado na parang isang tahimik na lawa bago ang bagyo. Ikinagagala kong makita kayong muli. Isang miyembro ngod ang unang nakabawi ng ulirat. Isabella. Paano? Ang detalye kung paano ako nakaligtas ay hindi na mahalaga sa ngayon, putol ni Ara. Ang kanyang boses ay biglang nakaroon ang talim. Ang mahalaga ay kung bakit ako kinailangang ilibing. Naglakad siya ng dahan-dahan palibot sa mesa, ang tunog ng kanyang takong ay ang tanging maririnig. Bawat miyembro ng board ay umiwas sa kanyang tingin, na parang natatakot sa kung anong makikita niya sa kanilang mata. Sa loob ng maraming taon, pagpapatuloy niya, ang pangalang De La Vega ay nangahulugan ng tiwala at integridad. Ipinakatiwala ko ang pangalang iyon, ang aking buhay, sa taong nakaupo ngayon sa pwestong aking ama. Itinuro niya si Marco. Lahat ng mata ay napunta rito. Pauv. Marco. Naramdaman ni Marco ang titik ng lahat. Ang hangin sa silid ay tila nawala. Ang suwet na suwet niya, na dati ay simbolo ng kanyang kapangyarihan, ay biglang parang isang sakal na humihigpit sa kanyang lig. Isabella, hindi ko alam ang sinasabi mo. Sabi niya. Pinipilit na maging matatak ang kanyang boses, pero narinig niya ang bahagyang panginginig dito. Kung may problema, maaari natin itong pausapan ng pribado. Tapos na tayo sa mga pribadong usapan, Marco, sagot ni Ara. Ngayon, ang katotohanan naman ang pakinggan natin. Kinuha ni Ara ang kanyang cellphone at ikinonekta ito sa audio system ng boardroom. Isang maliit na click ang umalingaw-ngaw. Pagkatapos, katahimikan. At pagkatapos, ang boses. Ang boses ni Don Ricardo.
Ang boses ng kanyang biyenan na pinatay niya. Ang batang iyon, si Marco. Masyado siyang ambisyoso. Naramdaman ni Marco ang pagbaksak ng kanyang sikmura. Hindi. Hindi maari. Ang plano ang bata ay simple lang. Ang gusto lang niya ay masaktan ako. Hindi niya inaasahan na sasama sa akin si Elena. Bawat salita mula sa recording ay isang pako na ibinabaon sa kanyang kabaong. Tumingin siya sa paligid. Ang mamukha na dati ay punong pahanga sa kanya ay puno na ngayong pakasuklam at pandidiri. Natapos ang recording. Ang katahimikan na sumunod ay mas masahol pa. Para itong isang hatol na walang salita. Isang mali na kasakiman, sabi ni Ara, nililipat ang kanyang tingin mula kay Marco patungo sa babaeng katabi nito. Na humantong sa isang mas malaking kasalanan. At nang ako na lang ang natirang hadlang, kinailangan din akong alisin. Namile. Puva. Bianca. Naramdaman ni Bianca na tila umikot ang silit. Hindi ito ang plano. Dapat ay patay na si Ara. Dapat ay reyna na siya ngayon. Bakit ito nangyayari? Hindi. Hindi iyan totoo. Sigaw niya, ang kanyang boses ay matinis at punong gulat. Ang kanyang perpektong postura ay gumuho. Napalitan ng desperasyon ng isang hayop na nakorna. Wala akong kinalaman diyan. Si Marco. Siya ang naplano ng lahat. Ay. Tumingin siya kay Marco, ang kanyang mata ay nanlilisik, puno ngang pakmamakawa at pakbabanta. Marco, sabihin mo sa kanila. Ideya mo ang lahat ng ito. Ito ang pagkakamali niya. Ang pagpapakita ng kahinaan. Tiningnan siya ni Ara, hindi galit, kunding awa. Talaga, Bianca. Ang matalik kong kaibigan. Ang kapatid na turing ko. Ang taong pinakatiwalaan kong lahat ng aking sikreto. Lumapit si Ara sa kanya. Bawat hakbang nito ay tila isang pagyani sa kanyang mundo. Sabihin mo sa kanila, Bianca. Bulong ni Ara. Sapat lang para marinig nilang dalawa. Sino ang nakmungkahi na ibaon ako ng buhay para walang katawan, walang ebidensya? Sino ang nasabi na iyon ang pinakamalinis na paraan? Napahawa si Bianca sa kanyang lalamunan. Naramdaman niya na tila siya ang inililibing. Hindi niya alam na narinig ni Ara ang huling salita nila bago ito mawalan ng malay. Ang kanyang huling alas ay kinuha sa kanya. Ensing ba? POV. Marco. Nang marinig ni Marco ang sinabi ni Bianca ang pagtuturo, ang pahuhugas kamay isang bagay sa loop niya ang nabali. Ang takot ay napalitan ng isang mapait na galit. Ang babaeng ito. Ang babaeng pinili niya. Ang babaeng kasapwat niya. Sa isang iglap, iniwan siya nito sa era. Sinungaling. Sigaw niya, napatayo. Tinitigan niya si Bianca na para bang ngayon lang niya nakita ang tunay na kulay nito. Oh, plano ko ang aksidente, pero ikaw. Ikaw ang nagbigay ng lason kay Ara. Ikaw ang nagsabing kailangan na natin siyang tapusin dahil baka may naalala siya. Hindi totoo yan. Ganti ni Bianca, umiyak na ngayon, ang kanyang makeup ay nagsisimulang kumalat sa kanyang pisngi. Gusto mo lang akong isama sa pagbaksak mo. Mahal na mahal mo siya kaya hindi mo kayang gawin yon. Ako ang ginamit mo. Ang boardroom, na dati ay isang lugar ng mga profesional na debate, ay naging isang sirko. Ang dalawang ahas ay nakakagatan na ngayon, bawat isa ay sinusubukang iligtas ang sariling balat sa pamamagitan ng paglalantat sa lason ng isa. Inilabas nila ang lahat ng kanilang mga sikreto, lahat ng kanilang masasamang plano, sa harap ng mga taong dati ay hinahanggaan sila. Sa gitna ng kaguluhan, si Ara ay tahimik lang na nanonood, ang kanyang mukha ay walang ekspresyon. Nakuha na niya ang gusto niya. Hindi niya kailangang maging hukom. Sila na mismo ang humahato sa kanilang nga sarili. Sa sandaling iyon, bumukas ang nga pinto ng boardroom. Hindi mga sekretarya o mga guwardiya ang pumasok, kundi mga pulis, na pinangungunahan ng isang pamilyar na lalaki si Mang Tonyo. Ang investigador, na may pasa sa gilid ng kanyang labi ngunit nakatayo ng tuwid. Sa likod nila, si Rafael Sarmiento, ang kanyang nga mata ay nakatutok lamang kay Ara, isang tahimik na suporta. Huminto ang sigawan. Napalitan ito ng tunog ng nga posas na isinusuot sa mga kamay nina Marco at Bianca. Walang paktutol. Walang pakpupumiglas. Tapos na ang laro. Habang dinadala sila palabas, napadaan si Marco kay Ara. Huminto siya sandali.
Hindi galit ang nasa nga mata niya. Hindi pagsisisi. Kundi isang blangkong pakatalo. Dapat pala. Mas malalim ang hinukay ko, bulong niya, sapat lang para marinig ni Ara. Hindi sumagot si Ara. Pinanot lang niya silang dalhin palayo, ang gaaninong ang kanyang nakaraan, hanggang sa mawala sila sa pinto. Nang sa wakas ay tumahimik na ang lahat. Naiwan si Ara na nakatayo maisa sa gitna ng boardroom. Ang adrenaline na nakpapatata sa kanya ay biglang naglaho. Naramdaman niya ang pagod ng ilang buwan, ang bigat ng lahat nangyari. Ang kanyang nga tuhod ay biglang nanghina. Napayuko siya. Handa nang bumaksak sa sahi. Ngunit hindi siya bumaksak. Dalawang malakas na braso ang sumalo sa kanya. Si Rafael. Niyakap siya nito ng mahigpit habang nanginginig siya. Hindi ito naksalita. Hinayaan lang niya si Ara na ilabas ang lahat hindi sa pamamagitan ng luha, kundi sa pamamagitan ng isang mahaba at nanginginig na paghinga. Isang paghinga ng paglaya. Lumipas ang 6 na buwan. Ang ingay nga magabalita tungkol sa De La Vega scandal ay unti-unti nang humina. Sina Marco Valencia at Bianca Ramos ay napatunayang nakasala sa maraming kaso mula sa attempted murder hanggang sa fraud at nahatulan ng habambuhay na pagkakakulong. Ang hustisya, sa wakas, ay naibigay na. Ngunit para kay Ara, ang tunay na hustisya ay hindi natakpuan sa loob ng korte, kundi sa katahimikan na sumunod dito. Isang beses, pinuntahan niya sila sa kulungan. Hindi para makita silang nakdurusa o para ipamuha ang kanyang tagumpay. Napunta siya ron para sa sarili niya. Nakita niya si Marco sa likod ng isang makapal na salamin. Ang dating kumpiyansa at kapangyarihan ay wala na. Ang natira ay isang lalaking pagod, may mahabang buhok, at may blangkong nga mata na tila hindi na nakakakita. Hindi sila nag-usap. Tinitigan lang niya ito sa huling pagkakataon, hindi na bilang asawa o kawe, kundi bilang isang paalala, isang multo ng nakaraan na wala ng kapangyarihang saktan siya. Pagkatapos, umalis siya. Iyon ang kanyang huling pamamaalam. Ang pagsasara ng isang madilim na kabanata ng kanyang buhay. Ibinalik ni Ara ang De La Vega Corporation sa dati nitong katatagan. Ngunit matapos ang ilang buwan, ipinasa niya ang pamumuno kay Sofia, ang kanyang pinsan, na nakpakita ngang hindi matatawarang katapatan at talino. Ang mas karapat dapat na makpatuloy sa pamanangang kanilang pamilya. Ang mundo ang korporasyon. Ang nga meeting. Ang nga numero wala na siyang interes doon. Ang nga iyon ay parte ang buhay ni Isabela de la Vega, ang babaeng matagal na niyang inilibing. Ngayon, muli siyang nasa Antipolo. Nakatayo siya sa harap ng isang puntot. 2 puntot. Magkatabi. Sa isang tahimik na sementeryo na napapalibutan ng mga puno. Mapa, bulong niya, hinahaplos ang malami na marmol. Tapos na po. Makakapagpahinga na kayo ng payapa. Hindi siya umiyak. Sa halip, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Isang ngiting punong kapayapaan. Maya-maya, naramdaman niya ang isang presensya sa kanyang likuran. Hindi na niya kailangang lumingon. Kilala na niya ang bigat ng ngayabak, ang amoy ng hangin kapag malapit ito. Inilapat ni Rafael ang isang pumpon ng puting bulaklak sa puntot ng mga magulang ni Ara. Pagkatapos, inakay siya nito papunta sa kabilang bahaging sementeryo, kung saan may isa pang puntot na may pangalang Elisa at Leo Sarmiento. Tahimik silang tumayo ron ng makahawak kamay. 2 taong pinatakpong ang trahedya, 2 kaluluwang sinira ng isang kasamaan. Ngunit ngayon, sa kanilang pinasamang sakit, natakpuan nila ang isang kakaibang uri ng pagilom. Salamat, Rafa, sabi ni Ara, habang nakatingin sa mapangalan sa lapida. Salamat sa pagligtas sa akin. Tumingin si Rafael sa kanya. At sa mga mata nito, wala na ang multo nga nakaraan. Ang nakikita na lang ni Ara ay isang malinaw at malalim na patingin. Pareho nating iniligtas ang isa't isa, Ara. Sagot nito. Bumalik sila sa kubo. Ang kubong dati ay isang lugar ngang patatago ay isa na ngayong tahanan. Ang nasugat ni Ara ay matagal nang gumaling. Ang panginginis sa mga kamay ni Rafael ay bihira nang bumalik. Sa gabing iyon, habang nakaupo sila sa harap ng pugon, ang init ng apoy ay nabibigay liwanag sa kanilang mga mukha. Anong kaplano mo ngayon? Tanong ni Rafael. Tumingin si Ara sa paligid ng maliit na kubo. Sa malumang libro,
Sa mahalamang inaalagaan niya. Sa asong si Bantay na natutulo sa paanan nila. Ito ay simple. Ito ay toto. Hindi ko alam, pag-amin niya, at sa unang pagkakataon sa buong buhay niya, ang hindi pagkaalam sa hinaharap ay hindi nakakatakot. Ito ay nagbibigay ng kalayaan. Siguro. Sisimulan ko ulit. Dito. Humarap siya kay Rafael. Ang kanilang memukha ay ilang pulgada na lang ang layo. Ang pagkakaibigan, ang pasasalamat, ang paalaga lahat ng iyon ay dahan-dahang namumulala sa isang damdamin na pareho nilang alam ngunit hindi pa binibikas. Ika? Tanong niya. Anong plano mo? Hindi sumagot si Rafael. Sa halip, dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang mukha at marahang hinalikan si Ara. Isang halik na hindi mapuso o desperado. Isang halik na puno ng pag-ingat, paggalang, at isang pangakong hindi na kailangang sabihin. Isang halik na nagsasabing, dito lang ako. Tumugon si Ara sa halik. Ipinikit ang kanyang nga mata. At hinayaan ang sarili na magtiwala muli. Kinabukasan, maaga silang nagising. Bago pa man sumikat ang araw. Makatabi silang nakatayo sa labas ng kubo, hawa ang manatasan ng mainit na kape. Sa kanilang harapan, ang kadiliman ng gabi ay dahan-dahang nagbibigay daan sa mga kulay ng bukang liwewe. Ang langit ay nag-aapoy sa kulay kahel, rosas, at ginto. Ang nga hamo ay unti-unting umaangat mula sa mga burol. Ang mundo ay muling nagsisimula. Tumingin si Ara sa tanawin, pagkatapos ay kay Rafael na nakatingin sa kanya ng may ngiti. Sa sandaling iyon, naintindihan niya. Ang tunay na pag-ibig ay hindi parang isang fairy tale. Hindi ito tungkol sa maengrandeng pangako o sa pagiging perpekto. Ito ay tungkol sa paghahanap ng isang taong upo kasama mo sa dilim at matiyagang maghihintay hanggang sa sama-sama ninyong masilayan ang pagdating ng umaga. Huminga siya ng malalim, pinupuno ang kanyang baga ng sariwang hangin ng antipolo. At ngumiti siya. Isang tunay, payapa, at buong pusong ngiti. Siya ay si Isabella de la Vega. Siya ay si Bella Cruz. Siya ay isang babaeng namatay at muling nabuhay. At sa wakas, siya ay malaya. At dito nagtatapos ang makulay at mapagamong kwento ni Ara at Rafael. Mula sa kaibuturan ng aming puso, isang taos-pusong pasasalamat sa bawat isa sa inyo, aming nga minamahal na tagapakinig, sa walang sawang pagsama at pagsubaybay sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Ang pagsulat ng kwentong ito ay isang emosyonal na biyahe rin para sa amin. Naramdaman namin ang bigat ng lupa sa dibdib ni Ara, ang katahimikan sa kubo ni Rafael, at ang sakit ng bawat pagtataksil. Ngunit kasabay nito, naramdaman din namin ang init ng paasang unti-unting sumisibol, ang lakas na namumula sa pagilom, at ang tamis ng isang pag-ibig na hinubo ng mga pagsubok. Sapagkat ang kwentong ito ay higit pa sa galit at paghihiganti. Ito ay isang paalala na kahit sa pinakamadilim na gabi ng ating buhay, laging may sisikat na bukang liwewe. Isang paalala na ang tunay na tapang ay hindi nasusukat sa kawalan ng sugat, kundi sa kakayahang bumangon, magpatawad lalo na sa sarili at muling buksan ang puso para sa isang bagong simula. Ngayon, kami naman ang gustong makinig sa inyo. Ano ang aral na pinakapumata sa inyong puso? Aling eksena ang hindi ninyo malilimutan? Inaasahan namin ang inyong komento sa ibaba. Bawat isa sa inyong mga salubin ay mahalaga at nagbibigay inspirasyon sa amin. Muli, maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa susunod na kwentong ating pagsasaluhan. Nagmamahal. Kwentong Puso TV.